Hindi ko gustong matanggal siya sa trabaho. Yan ang statement ni Sampaguita Girl kaugnay sa pagkakatanggal ng security guard ng SM Mega Mall dahil sa nag-viral na video nila. Narito ang buong detalye ng kanyang naging pahayag at ang katotohanan sa kanyang buong pagkatao. Naging usap-usapan sa social media ang 22-year-old na tindera ng Sampaguita matapos mag-viral ang video kung saan siya ay pinalayas ng isang security guard sa SM Mega Mall. Nilinaw niya na wala siyang kaugnayan sa anumang sindikato at itinanggi rin niya ang mga akusasyong nagmura o dumura siya sa nasabing guard. Ayon sa tindera, nagtitinda siya ng Sampaguita noong December 17, 2024 nang lapitan siya ng guard at sabihang umalis. Nagpaalam daw siya na magpapahinga muna sandali sa labas ng mall habang hinihintay ang kanyang kakambal at kaibigan na kapwa nagtitinda rin ng Sampaguita. Ito'y para sana'y sabay-sabay silang makauwi. Hindi raw pumayag itong guard at sinubukang kunin ang kanyang paninda. Dahil dito napilitan daw siyang tumayo at nang tumayo na siya'y bigla raw hinablot ng guard ang kanyang mga paninda. Dahil sa nangyari, hindi na raw niya napigilan ang kanyang emosyon. Galit na galit daw siya nung oras na iyon at pakiramdam niya ay napakababa ng tingin sa kanya ng ibang tao dahil nagtitinda lamang siya. Naging masakit daw para sa kanya ang insidenteng iyon at umabot pa sa puntong nahihiya na siyang lumabas ng bahay. Bukod sa insidente, naikwento rin ng kanyang kakambal na nakakatanggap sila ng masasakit na salita mula sa ibang tao lalo na't magkamukha sila. Sa kabila ng mga negatibong komento, mariing itinanggi ng tindera ang akusasyong kasapi siya ng sindikato o nanggugulo siya para lamang makapanghingi ng pera. Binanggit niyang hindi niya ugaling magmura o mandura ng tao, lalo na't naka-school uniform siya nung araw na iyon. Paliwanag niya, suot niya ang kanyang lumang high school uniform dahil limitado ang kanyang mga damit. Gusto rin niyang panatilihing malinis ang kanyang college uniform na ginagamit niya tuwing pumapasok sa eskwela. Scholar daw siya at kasalukuyang nag-aaral sa kursong Medical Technology. Sinabi niyang hindi para magpanggap ang pagsuot niya ng high school uniform kundi para magmukha siyang disente sa harap ng ibang tao. Hinggil naman sa guard, sinabi niyang nalulungkot siya dahil nawalan ito ng trabaho. Ngunit may takot pa rin siyang baka maghiganti ito kapag nagkita silang muli. Humingi rin siya ng paumanhin sa guard bagamat hindi raw niya ginusto na mawalan ito ng hanap buhay. Narito ang ilan sa kanyang naging pahayag. Ayaw na muna niya mapakiusapan na doon na muna po ako umupo. And then parang inaambahan niya po ako na kukunin niya po yung Sampaguita ko. Tumayo na po ako noon and then yun nga po, nung pagtayo ko po noon, hinablot niya po yung paninda ko. Hindi na po ako nakapagpigil, syempre po yung araw na yon galit po ako talaga kasi nagganon po ako. Feeling ko ang baba ko, feeling ko ayun nga, dahil nagtitinda lang ako, ginanon ako. Masakit man isipin pero kailangan ko na lang harapin. Dumating nga po sa point na ayaw ko na pong pumasok kasi nahihiya na po ako. Nababasa ko po sa mga comment section na ako raw po yung leader ng mga sindikato, which is hindi naman po. Then yun nga po, magnanakaw daw po ko, tapos nagmumura daw po ko at nandudura. Hindi ko po ugaling mangganon ng tao, lalo na po at naka-school uniform po ko. Nagsusuot po ako ng uniform kasi para maging disente po sa harap ng tao. At hindi po pagpapanggap yon at totoo naman po nag-aaral ako. Gusto ko po humingi ng sorry sa kanya at at the same time po, hindi ko ginusto na matanggal siya sa trabaho. Kailangan ko po talagang magtinda para naman po makasurvive ako sa pag-aaral ko. May kadaran na po kasi yung parents ko at kadalasan nagkakasakit na po ang mama ko. Kaya bilang isang anak, hindi ko naman po gugustuhin na mas lumala pa yung sakit ng parents ko. Kaya mas gusto ko na i-provide na lang yung pangangailangan namin dahil nagtitinda po ko. Sa kabila ng lahat, patuloy niyang sinisikap na itaguyod ang kanyang pag-aaral at makatulong sa pamilya. Ang kanyang mga magulang daw ay may edad na at madalas nang magkasakit, kaya ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya bilang isang anak.
Kahit may scholarship siya, kailangan pa rin niyang magtinda para mabayaran ang natitirang bahagi ng tuition at iba pang gastusin sa eskwela. Nang makausap naman ng mga magulang kung magsasampa ba ng kaso laban sa guard, sinabi nila na kahit nagalit sila sa ginawa ng guard sa kanilang anak, naisip din daw nila na baka kagaya rin nila ang guard, mahirap lang at may pamilyang binubuhay kaya hindi na nila sasampahan pa ng kaso. Pinaliwanag din nila na hindi naman nila gustong papagtrabahuin talaga ang kanilang mga anak ngunit kulang ang kanilang kinikita. At dahil gustong gusto ng kanilang mga anak ang makapagtapos ng pag-aaral, ay sila na mismo raw ang nagkusang magtinda ng sampagita. Nagpaliwanag naman ang kanilang ina sa kung ano ang totoong dahilan ng pagsuot ng high school uniform. Inamin nito na mas madali raw kasing makabenta kapag suot nila ito. Naisip nila ito hindi upang makapanloko ng tao o gumawa ng masama sa iba. Ito lamang daw kasi ang tanging paraan para kahit paano ay makabenta man lamang sila sa dami na rin ng ibang nagtitinda ng sampagita. Pinapasalamatan naman nila ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na nagbigay ng initial cash assistance na 20,000 at bigas. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang ginawa nilang pagbibigay ng cash assistance ay upang i-train ang mga magulang ni Sampaguita Girl na makapagsimula ng kahit na maliit na negosyo. Kasabay na rin daw nito ang pagpapaunawa na ang responsibilidad ng magulang ay itaguyod ang kanilang mga anak lalo sa pag-aaral. Samantala, iniimbestigahan ng Mandaluyong City Police ang insidente at inibitahan na raw nila ang security guard na sangkot upang magpaliwanag ng kanyang panig, maging ang security agency na may hawak sa kanya. Ayon kay Lieutenant Colonel Yudisan Gultiano ng Philippine National Police Civil Security Group, maghihintay sila hanggang next week. Ngunit kung sakali na hindi raw tumugon ang guard, maging ang security agency ay mapipilitan silang mag-initiate ng filing ng administrative complaint. Maraming netizens naman ang hanggang ngayon galit na galit pa rin sa ginawa ng guard, lalo na't malinaw na nakita sa video ang pagsira nito sa mga panindang sampagita at ang tangkang pagtadya kay Sampaguita Girl. Ang insidenteng ito ay tinatawag na hindi makatao. Kung ikaw ang tatanungin, anong opinion mo sa isyong ito? Leave your comment below. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more Showbiz Ganap global updates.